Good morning po sa inyo. Years ago, I remember the name of Cardinal Sin, Bishop Toning Nepomuceno, my lolo. And a week ago, Father James Reuter. These are big names na naging haligi po dun sa ipinaglaban ng karamihan sa atin noon. But, yun po ay mga pari. At tama po yung sinasabi na nadidinig ko madalas kay Kanandi na now, it's a different battle. It's about the PCP2. Kailangan meron kang guidance. A guidance from the Holy Spirit. Kahit na laiko, kahit na hindi ka pare, pwede. Basta meron kang puso. And I see the soldiers beside me, ang tatapang. Hindi kumuha ng theology karamihan, pero may paninindigan. Bago po ako dumating kanina, I saw Marvin stepped out of the taxi. Nakita ko rin si Lito kanina. I know, kung hindi siya nag-taxi, nag-LRT siya. And JC was talking about, meron pa akong asawa na yung problema ko sa marriage, lahat naman tayo may problema sa marriage. Siya, meron siyang pamilya na kinakalinga niya. Nakakatuwa, mga kaibigan at kapatid sa kapatiran. And these are the same problems we will face from now on. Ordinaryong tao, ipaglalaban ang malalaking tao, malalaking problema. So we are here to know the truth, to fight for the truth. Can we stand for a while? Let's bow our heads and feel His holy presence. Allow the Spirit to be with us. Attorney James Imbong. Ako po ang magiging MC sa sandaling panahong magpapakilala tayo ngayong umaga. Dito po yung magiging daloy ng ating programa para lang malaman niyo po, no? Pagkatapos ko po magsalita, ay i-introduce po kami ng mga tao na sila ay makapagbigay ng tamang description, no? Kung bakit tayo narito lahat, ano? At maya-maya po ay tayo rin ay magkakaroon ng pagkakataon na kausapin ang mga ating mga kababayan dito na nagtataya ng maraming bagay sa kanilang ginagawa, no? So, unang-una, ano ang purpose ng ating event, no? Ang purpose naman nito ay ma-introduce, no, sa ating lahat itong mga kasama po natin na papasok sa larangan ng politika. Pero as the title of the program will guide us, no, ang tawag po sa programa ay ang wastong politika ng pangangalaga at panunungkulan. So, makikita po natin ito, ayoko pong pangunahan ang susunod na magsasalita. Kaya't ipapakilala ko po sa inyo ang ating mabuting tatay, no, patungkol dito sa ating ginagawa. May I call on Manong Nandi Pacheco to give an introduction for this event, particularly patungkol po sa Ang Kapatiran Party. Manong Nandi. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan,
at kapayapaan sa mga taong may magandang kalooban. Magandang umaga sa inyo lahat. Tayo ay narito upang itaguyod ang pagkibaka laban sa kasamaan at pagtataguyod ng mabuti para sa Diyos at para sa bayan. Ang kapatiran po ay tinatag noong 2004 pa bilang tugon sa pangailangan ng bayan, tugon sa panawagan ng simbahan, tugon sa patawag ng tao na kinakailangan na magkaroon tayo ng isang partido politikal na nagtataguyod ng mga prinsipyo at plataforma na may tiyak at malinaw na plataforma. Ang sinumang taimtim naniniwala sa Diyos ay hindi mapapayagan ang ganitong uri ng pamahalaan na meron tayo. Ang ating bayan ay merong cancer. Political cancer. At may mga cancer cells. Yung cancer na yon ay binubuo ng maraming cancer cells. Cancer ng dynasty. Cancer ng pork barrel. Cancer ng hindi paggalang sa buhay at dignidad ng tao. Cancer sa kawalan ng kaayusan at walang kapayapaan. Cancer sa pagkataguyod ng mga prinsipyo ng mga karahasan, sugal, at masamang bisyo. At marami pang iba. Kaya ang kapatiran ay tinatag upang magtangkang linisin itong ating bayan. At sa awa ng Diyos, meron tayong mga tao na tumutukundi sa pananabag na yon. Oo nga, hindi pa tayo nananalo. Ngunit, talagang ganyan. There can be no Easter Sunday where there is no sunset. At kung walang cross, walang corona. Walang kamatayan, walang resurrection. Nothing great can be achieved without sacrifice. We are all sacrificing now. Pero napakaliwanag na napakaliwanag. Ang ating puso ay malinis, ang ating isip pa rin malinis dahil napakahalaga at napakabanal. Banal ang ating mga layunin. Banal ang ating puso, ang ating buti. The fundamental character of the social, political, economic, and cultural renewal we Filipinos urgently need requires a change of both our hearts and minds. But that change will demand a new kind of politics. A politics with spiritual and moral values. The political cancer that afflicts us is not God-given, but man-made. Therefore, we can solve them. We have found the cure to this cancer, ang Kapatiran Party. A national political party. Alam po, maraming nagkakamali pa na, akala ang Kapatiran Party is a party list. Hindi po. Ito po ay national party, kaya nagkakaroon ng kandidato para senador. At ito ay mayroong plataforma na malawak. Hindi lamang isa ang pinaglalaban.
Yung party list ay tumutugon doon sa pangailangan ng isang cause. Halimbawa, sa life. O halimbawa, yung sa kapaligiran, sa pure environment. Now, what makes ang kapatiran different, kaiba sa mga traditional political party na meron tayo ngayon? Nasyonalista, liberal, una, pangalawa at ayun pa, iba pa. Ang kapatiran ay mayroong prinsipyo, moral values. Principles must not be overridden by political convenience. Ang lahat, tama lang ang gagawin, hindi masama. We cannot achieve what is good by using evil means. Ang kapatiran po ay mayroong ideolohiya. Hindi ko alam kung anong ideolohiya ng ibang mga partido. Ang ating ideolohiya, ang kapatiran sa ideolohiya ay hindi para sa kanan, hindi para sa kaliwa, hindi para sa sentro. Para sa kabutihang panglahat. Yan po ang kinakailangan malaman ng lahat ng kandidato. Ang ating ideology is for the common good. Kaya nga, yung kanta na sinulat ni Father Hontiveros ay angkop na angkop dito sa kilusan ng kapatiran. Yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Yun. So, I am responsible for you, you are responsible for me. Tayong lahat ay responsable para sa lahat. Yun po ang pinaka-essence na kapatiran. At isa pa pong katangian ng kapatiran ay yung hindi natin pwedeng gumawa ng masama para makagawa ng mabuti, para ma-achieve yung what is good. So, everything must be based on principles, everything must be based on right. Medyo may kahirapan po itong ating ginagawa, ngunit huwag kayong mag-alala, ako po ay naghirap din ng ganyan. Nung po pong after I have retired from my job, alam na akong ginawa, kundi ibinuhos ko itong aking buhay, aking panahon dito sa pagpapanibago ng bayan sa pamamagitan ng isang komunidad na tinatawag natin ang Kapatiran Party. Kaya po, ako'y nagagalak at ipadalangin natin na ang lahat ng kandidato natin ay magtagumpay because ang tagumpay nito ay signal na ang pagbabago ng bayan o yung tatlong senador na ito ay manalo. Yung mga congressmen ay manalo. Although by themselves, they cannot change the laws right away. Pero ito'y signal na kinakailangan pala sa susunod na eleksyon, dapat kumpleto ng kapatiran senador, kumpleto ng congressman para matanggal na yung 4 barrel, matanggal na yung dynasty, matanggal na ang dapat tanggalin at maibalik ang dapat na ibalik. Yun po lamang at maraming salamat. Salamat, Nandi. At hindi ko na po patatagal, no, kung meron pong mukha ang ang Kapatiran Party sa darating na eleksyon. Ito po sila na nasa harap natin ngayon. Kat hindi ko na patatagal, no, umpisahan po natin ang pag-introduce sa mga kaibigan natin na ngayon kakandidato sa susunod na eleksyon. Yes. Dapat ako po yung magbibigay ng intro to ang pro-life, no? Pero ililipat ko po mamaya na lang doon sa pag-introduce ng candidates. So tutuloy na po tayo. Maaari ko po pong tawagin si Manong Johnny Chang na siya rin po ay ang tatakbo bilang mayor sa Quezon City. At siya po ay mag-i-introduce sa Better Quezon City and Better Quezon City Bets. At siya rin po ay mag-i-introduce ng kanyang sarili. Manong Johnny. Good morning po. Kasama ko sila Rolando Jota,
He's a media man. He's my tandem for Vice Mayor. Pwede ko tumiyak, Rolando Cota. Independent ho din siya. Si Carl Leon Peralta will be run as a councilor District 6. Itong Better QC is a classic example what's happening in the whole country. Mahirap kaming tumakbo bilang independent na candidate. Quezon City is a classic example of political dynasty and political conspiracy. There are three political parties, MP, LP, UNA. You will not believe, UNA and MP didn't field any candidates. Pag di kaming tumakbo ni Roland, wala nang kalaban. So basically, ibig sabihin perfect ang Quezon City. Yan ang nakatakot. And Quezon City has the biggest local government and local budget in the whole country. At Quezon City ang pinakamataas ng buwis ng tax rate sa buong Pilipinas. Ang dami nangyayari ngayon sa Pilipinas hindi napapansin ng national government or unless bulag sila. Si J.C. Robredo, yung former, he was the one who he was the only mayor in the whole country who followed the local government code. Before you could come out with city budget, dapat may local development council. Majority, 99.9% do not comply. Quezon City, the mayor has a personal budget of 3 billion. Personal. The vice mayor had 200 million. The councilor has 27 to 44. Yesterday, we were able to get a copy of the 2013 city budget. It's 12 billion total. The city mayor has 3.6 billion peso. Port Barrel yun. Meron siyang confidential expenditure of 30 million, intelligence funds 30 million, napakaraming MPA sa Quezon City. We have a 90 million donation. We have appropriation funds of 500 million. CDF fund 500 plus million. Meron bang calamity fund 500 plus million. Imagine that. Ang tax rate namin mas mataas kaysa Makati. The retail, yung mga nagbebenta ng sari-sari store, dito sa retail, the business sector is paying 1%, in Makati is 0.75. Ang sari-sari stores is 0.5% sa Makati, dito for 2%, that's almost 400%. Diyan mo makikita, ang trabaho ng konselor, kitang-kita mo is legislation. But this year, binaba nila, may 20 million up to 44. Last year is 27 to 44. In the previous year, it's 44 million each. So, they are, due to advocacy, expose, siguro nabasa niyo na Neil Cruz yung tinatawag na ghost employee. That alone, the trigger, nag-adjust sila ng sariling budget. Ang trabaho ng konselor is only legislation. Pero makikita mo bukay sa si Epal. Kitang-kita natin lahat yun. Ang masaklap, the barangay tanod, ang allowance nila 3.5. When I was have a personal meeting with Mayor Herbert, nalaman yung programa ko, itataas ko gagawin mo minimum wage ang mga barangay tanod, biglang tumaas ang allowance 5,000. Kayo mga tiga Quezon City, majority is government employee. Don't you know in barangay Payatas, the ERA fund is 40 million? So di mo na kailangan tumakbong kosihan. Barangay chairman na okay na yun. Batasan Hills is 51 million. Imagine that, barangay chairman, hindi pa kasamang other income. What are we doing? Pag pumunta ka sa barangay, hihingi ka ng pondo, ng certificate, may charge pa sa iyo. Pagkatayin ng negosyo, may charge ka pa doon. Yung sinasabi na namin, double taxation. The local government code give them the right to impose new taxes. But it's being abused. Meron sariling republika ang Quezon City. Don't you know, yung ERA fund, meron kami tinatawag socialist housing tax. Ang socialist housing tax, nagtayo silang sariling socialist housing private corporation. Government fund, transfer to the private corporation. And these are all, makikita niyo sa Facebook namin, Better QC. At makikita mo, we have a surplus of 6.5 billion, which is admitted by the city attorney. So kitang-kita mo, with so much money, nandito si former Commissioner Biarin Pareno. Pag nakita mo itong nangyayari sa Bawang Quezon City, what more do we need? We have become the piggy bank of the politician. Ano ba dapat natin gawin? That's why kami nakikiusap. Sana yung sa middle class, all sector,
Ang Quezon City meron tinatawag na employment permit sa manggagawa. Ang employment permit para sa dayuhan, pati tayo tinatax. So kitang-kita natin this is already abuse. But the problem is, we've been exposing in the last 3 years. But because we have a weak COA, we have a weak ombudsman, they refuse. If you check, the closers have already come up with tinatawag na ghost employee. Imagine, a mayor has 3.6 billion personal budget. Pag binasa mo sa city budget, makikita mo yung payroll niya sa personal office niya is 8 million lang. Ang personal benefit this time was 300 million. With 3.6, he had to spend 10 million pesos a day. What more do we need? Kaya kailangan gumising kayo. Especially maraming senior citizen dito. I think you know the problem with the real estate tax. Tumatanda ho tayo, nag-retire tayo, gusto natin guminhawa ang buhay natin. May maldita tayong bahay. Kakabuy sa iyo, pag wala ka ng trabaho, anong babayaran mo? Pagising sa umaga, sino maging may-ari ng bahay mo? City government. Sana ang buong national government gumising. They should start investigating the local government unit. Please check from Makati, from Las Piñas, Parañaque. Anong sagot ng Manila Councilor? Hindi kami katulad ng Quezon City may pork barrel. Tama yung kasama namin sa Nandi Pacheco. It's about time we wake up. Itong election, simple lang eh. Makikita mo ditong local government, kung mayroong tinatawag ng full disclosure, they have to disclose everything. Pero mayroon mang gumagawa. Mayroon man hindi gumanda, mayroon man nakukulong. This year, itong election, simple lang. Pag tama ang programa namin, boto nyo kami. Pag mali ang programa namin, huwag nyo kami boto. Yes or no lang yan, tama o mali. And it's about time. Our children, yung mga teenager, mga 18 years and above, kailangan i-train na natin. Wala na tayong pupuntahan. Tama sinabi political dynasty. Meron isang pamilya nga nagsasalita isang area ni NCR eh. Eh gusto kami ng taong bayan. Subukan walang pork barrel, wala nang tatakbo. Maraming po salamat po. Salamat, Mang Johnny. Papansin niyo po, marami po kami maririnig ngayon na hindi niyo mababasa sa dyaryo o maririnig sa pahayagan. Bakit? Dahil alam niyo na kung bakit. So, pagpatuloy po natin ngayon na tatawagin ko naman po ang former president ng Angkapatiran Party na siyang mag-i-introduce sa mga kandidato ng Angkapatiran Party. Wala nang iba kundi tawagin ko po si Manong Manolo Dairit, now chairman, former president and now chairman of the Angkapatiran Party. Good morning to all of you. Good morning to all the candidates. We wish you well. We pray that you will all succeed and that we will all succeed with you. It's my privilege to introduce our senatorial candidates for a start. And let me start with our former presidential candidate who, in spite of all the difficulties, kept on going with zeal and with passion and with faith and loyalty in what we are trying to do. And this is no less than J.C. De Los Reyes. Next is a former candidate also for senator who likewise showed his zeal, his passion, and his faith in the programs of Angkapatiran. And this is, and of course, right now he is a radio program
what do you call yourself? A broadcaster or a DJ of Radio Veritas. And this is Lito David. Of course, we have a newcomer to the field of politics in Kapatiran, and he's a lawyer. He is an avid, I believe that he is also almost a priest. Mukhang muntik mong magpare yan. Hindi lang matanggap. Ito ay si Attorney Marwil Yasos. Ito po ang aming tatlong kandidato ng sa Kapatiran sa pagsasenador. Meron pa ho kami mga ibang kandidato na i-introduce natin ngayon, James. Okay, and we have Carling. Oh, Carling Cabuchan over there. All right. Yeah, for Caloocan. We of course have Frank Reyes for Mandaluyong. Congressman from Mandaluyong. We have Harry Tambuato from Muntinlupa. Another radio broadcaster, radio personality, and TV personality. And we also have Glenn Angeles for Mayor of San Juan. Ang binabangga niyan ay mga pamilya ng dynasty mabigat ng mga Estrada. Of course, we have Luigi Casimiro, is he here? Luigi Casimiro as Councilor for Las Piñas. Si Glenn Angeles, of course, nasabi ko na, si Glenn Angeles. So, yan po lamang so far ang mga kandidatong na isusulong namin at nagpapaloko sa amin. Kaya awa ng Diyos na sila ho ay tumugon sa tawag ng Diyos tungkol dito sa ating mga gagawin na ito. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko dapat kalimutan. Meron din po kami, makikita po ninyo, dito po sa ating mga tinitingnan na ito, meron po tayong map, which is against dynasty. Yan ho, nandyan ang Kapatiran, which is for the overall, Nandyan si Johnny Chang for Better Quezon City. Pero ang may nawawala rito, na hindi ko maintindihan, ba't nawawala? Gala Society. Yan ay kay Nandi Pacheco. Bakit hindi nilalagay dito Gala Society? Sapagkat yan ay kasamahan din natin. Yung Gala Society ngayon ay matagal na, 25 anyos na pinagtatakbo niya ng problema sa ating bansa. Eh dapat po isama natin yan din sa ating pag-ano rito sapagkat hindi natin dapat ikaya na ang Gala Society ay kasangga natin. So yan po lamang huwag natin kakalimutan. Salamat po. Salamat, Manong Manolo. Pagpapatuloy natin yung introduction na ginawa ni Manong Manolo. So, itong pagkakataon natin na mapakinggan at alam ko maaari rin po mamayang magkaroon ng open forum. Pero sa ngayon, tatawagin ko po uli yung mga nabanggit ng mga kandidato upang sila ay magbigay ng kanilang introduction sa sarili upang makilala nating lahat muli. Umpisahan po natin sa ating senatorial candidates muli. Maaari ko pong tawagin sa ganitong order na lang po para tuloy-tuloy. Si JC De Los Reyes, and then kay Lito David, and then kay Attorney Marwil Yasos. So si JC De Los Reyes po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong karangalan na makasama ko kayong lahat dito, especially mga kandidato at yung mga sumusuporta. Alam kong mahirap yung laban, ngunit kailangan natin maging matatag at malakas ang pananampalataya sa taas. Ang ating ginagawa ay hindi biro, ngunit naniniwala tayo na ito ang tamang daan. Actually, we could just relax. We could do what we want in this lifetime. Magpayaman, yun ang ginagawa ng mga kabatch ko from Ateneo, from Lasal. Madali yun, ngunit para pasukin ang politika at maglinis ng isang napaka-binaboy at maruming bagay, yun ang talagang mahirap.
gusto ko rin pong banggitin yung pangalan ni yung kaibigan natin, si Pablo Hernandez. Tayo ka, Pablo. Siya po ay kumakandidato for congressman sa Valenzuela. Kakalabanin po rin niya yung mga dynasties ng mga Gatchalian. At yung kalaban mo, I think, is yung asawa ni Romulo. Pakasal lang ni Roman Romulo kay Shalani na kakandidato rin sa Valenzuela kasama ng asawa niya na kakandidato sa Pasig. Yes. Yun po ang klaseng politika na sinusubukan natin wakasan. At yung sinasabi ni Nandi na yung cruise na napakabigat, naranasan ko po yun nung lumaban ako nung halalan ng 2010. I was the candidate of Kapatiran Party for President. At grabe po yung stress nung panahon na yon, napakatindi. Ngunit depende mo sa pananaw yan. Kung ang pananaw natin ay isa pong pribilehiyo na sa panahon natin ngayon, sa panahon ngayon, tayo po ay sumabak sa laban dahil tawag yan ang ating pananampalataya. Then iiba ho ang ating yung asta. At kung titignan natin yung sarili natin na servant lamang, isang servant lamang para sa Kanya at para sa kapwa natin, naniniwala po tayo na gagaan ang ating laban. So maraming salamat po na nakasama namin kayo ngayong umaga. Alam ko na tayo lamang to, pero maniwala kayo na magkaisang puso tayo dito at isipan. At ito yung tamang landas para baguhin ang ating lipunan. At sana po, kung gusto ng ating Panginoon, mangyari at mangyari na, umpisahan na natin ang pagbabago ng ating bayan. Maraming salamat po. Salamat, JC. Susunod si Manolito David. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo yung pagtakbo bilang isang senador ay yung pagpanalo, no, bilang isang senador ay isang bagay na hindi ko po ipinapanalangin. Ang ipinapanalangin ko po ay maging tapat ako doon sa plataforma, sa misyon, sa prinsipyo ng aking partido, at maging tapat ako doon sa aking pananampalataya. Alam niyo, ang Kapatiran, maraming tinitindigan na prinsipyo at plataforma. Yan naman po ay nakasulat at inyong mababasa. Covenanted po yun, no? Yung aming pagiging kandidato ng Kapatiran, naka-covenant na po kami doon sa mga prinsipyo at plataforma na yon. At napakatindi po ng disiplina sa aming partido na kung kami lilihis doon sa mga ipinaglalaban ng aming partido, madali lang kaming tanggalin. Wala nang panag-uusapan pa, tanggal kagad. May mga ilang kandidato na kami nagkaganon na tumiwalag o lumipat ng ibang partido na hindi nagpapaalam, tinanggal na lang namin, no? Para wala nang pag-uusapan pa. Maraming bagay ang ipapangako ng mga kandidato. Yung sa amin po, hindi pangako, kundi katiyakan. Ngayon, nasabi ko na nga po kanina, nakasulat naman ang lahat ng yan. Ang importante po ngayon at ang aking kinakatakutan ay ito. That a dictatorship exists right now in the Philippines is a fact. May diktadorya na nag-exist ngayon sa ating lipunan, sa ating pamahalaan.
Maaaring hindi pa natin siya napapansin ng masyado dahil dahan-dahan na nangyayari. Noong pong itinatag ang o nagkaroon ng martial law noong 1970s, hindi naman bigla-bigla yun. May preparasyon na nangyari bago ibinagsak noong 1972. At yan po ay nangyayari ngayon. Malinaw na, dahan-dahan. Kung walang ibang partido na lalaban sa tendensiya ng ating Pangulong Aquino, kasama yung kanyang mga cohorts, na magtatag ng bagong diktadorya sa ating lipunan, babalik tayo doon sa ating pinanggalingan noong 1970s. Malinaw naman. Ang Supreme Court, winasak ng ating Pangulo ang Kongreso. Nabili niya na lahat yun, no? Do you know that the President has 300 billion in pork barrel right now for the current year's budget? 300 billion, and no one dares to talk about it. That they can insist on spending 45 billion for the conditional cash transfer during an election year. Nobody wants to talk about it. Doon lamang sa budget natin ngayon, ang daming kabulastugan na nangyari, pero walang nais na magsalita. Lumaki na ang pork barrel ng mga congressmen. Hindi na siya 70, mas malaki na siya. Nasa 120 na siya, pero walang gusto magsalita. Ang mga senador, ang dating 200 million, 300 na, walang gusto magsalita. Binili niya na po ang Kongreso. Ang hindi na lang niya nabibili at patuloy na lumalaban ay ang simbahang Katolika. Dahil marami doon sa maliliit na simbahan ng mga Protestante, Evangelicals, Pentecostals, nabili na rin po yun. Nakita natin ito nitong nagbotohan sa reproductive health law. Malinaw na nakuha na ng Pangulo lahat ng institusyon maliban sa institusyon ng simbahan. At bilang mga mananampalataya ng simbahang Katolika, hindi po namin kayang isuko na lang basta-basta ito. No? Kaya po ako personally, bagaman hirap na hirap dito sa ating ginagawa, being paglaban o tataguyod ng ating mga prinsipyo at mga plataforma, tuloy pa rin po dahil ayoko na pong makita na yung ating mga mamamayan ay magsasuffer katulad ng nangyari nung panahon ng martial law. Bata pa po ako noon, maraming beses po akong muntik nang napatay. Kaharap ko na yung barrel ng baril. No? Dahil sa paniniwala ko na hindi dapat manaig ang kasamaan sa ating lipunan. Kaya hanggang ngayon po, patuloy pa rin ako. Pero this time, with the aid of my faith, that I'm pursuing this cause. Marami pong salamat. Salamat naman dito. Itatawag ko naman po si Attorney Marwin Yasos. Masyado po akong naantig doon sa sinabi ni Brother Lito David, no? Una sa lahat, gusto kong batiin si Attorney Joe Imbong ng happy birthday. Happy birthday po sa kanya. Sa ating mga kapatid sa media, maraming salamat po sa pagpunta niyo dito at sa ating pong mga kasamahan sa Angkapatiran Party, sa Better QC at saka sa Movement Against Dynasty. Ito po ang bagong mukha ng pag-asa sa ating bansa. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, magpapakilala po ako, kasi sa aking paglilibot, sa aking pagpunta sa mga lugar, lagi po akong tinatanong, sino ka ba? No? Kaya gagamitin ko po ito, na pagkakataon na ito, sa harapan ng ating mga kagawad ng media, na magpakilala.
Ako po ay si Attorney Marwil Llasos. Ang pangalan ko po, Marwil, galing po yan sa pangalan ng nanay at tatay ko, Marichu at Wilson, kaya Marwil. Sabi po ng iba, sapagkat ako isang Mariologist, baka yung pangalan mo ay Mary's Will. Ibig sabihin, kalooban ng mahal na Birheng Maria. Amen ho ako doon. Okay? Ang apelyido ko po ay Llasos. Hindi ho ito kasing tunog ng Kuhuangco. Hindi po ito kasing tunog ng Estrada, ng Aquino, o kaya Binay. Bago po sa pandinig ng karamihan. Tandaan nyo na lang ho, basta Llasos, ayos. Hindi po kasi ako galing sa political dynasty. Ako po ay tubong Bicol. Doon po ako lumaki. Ang aking mamagulang ay talagang taal ng mga Bicolano. Ang tatay ko, si Wilson Llasos, ay taga-Albay. Ang nanay ko naman, si Marichu Nacor, ay taga-Sorsogon. Ang tatay ko, hindi katulad ng iba, na yung isang kandidato pagka-senador, yung tatay niya, Senate President. Yung isa naman, yung tatay niya, dating Pangulo, na gustong mag-mayor sa Maynila. Yung isa naman ay, ang tatay niya ay dating mayor at ngayon vice president na. Wala po akong maipagmamalaki na ganung ama. Ang tatay ko ay isang ordinaryong mamamayan na ikinararangal ko na siya'y nanindigan nung panahon ng diktadurya. Isa sa mga unsung heroes. Yung tatay ko ay naging witness sa Agrava Board investigating the Aquino Galman double murder case. Siya po ay nakulong ng 6 na buwan nung panahon ng diktadurya. Mas marami pang naibuwis ang tatay ko kumpara sa anak ng biktima ng assassination na nakaupo ngayon sa Malacanang. Ang nanay ko naman ay isang OFW. Lumaki po ako na wala yung aking nanay. Elementary pa lamang ako, siya'y nagtatrabaho na sa Saudi. Kaya sa ganito po, sa family background ko pa lang, alam na alam ko po kung anong nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya nga ako tumatakbo pagka-senador kasi gusto kong ibalik sa taong bayan ang serbisyo na kinakailangan nila at ibalik ang kapangyarihan na dapat naman talaga ay nasa atin. Ako po ay naniniwala ng ating demokrasya ay isang Republican form of government. And as a Republican form of government, ours is a representative form of government. Ang mga lingkod bayan, ang mga halal ng ating mga mamamayan, maging pangulo man o barangay chairman, sila ay dapat nakinatawan, kumakatawan sa taong bayan. Pero paano kakatawanin ng isang asyendero ang isang magsasaka? Paano kakatawanin ng isang mayaman yung mga taong naghihikahos? Wala po silang alam sa tunay na nangyayari sa ating bayan. Kaya ano pong ginagawa? Pagpapakasasa sa sarap, sa yaman na hindi naman kanila. Kaya po, sa darating na halalan, ang tinitingnan ko po ay maibalik ang tunay na diwa ng demokrasya. Representative form of government. Tayo mismo, no? Ang dapat na maglagay ng mga taong alam na alam, gamay na gamay, kung anong nangyari sa pang-araw-araw nating buhay. Ako po ay tinitingnan ko at alam ko kung ano yung tinatakbuhan kong posisyon at yan ay pagiging isang senador. A senator is a legislator. Hindi po kagaya ng ating mga legislator sa ngayon, kongresista man o senador, walang inatupag kundi kontrata. Kayo mga kongresista ay hindi dapat tawaging kongresista kundi kontratista. No? Walang inatupag kundi pork barrel. As a senator, alam po natin na there are 3 main functions ang pagiging senador. The first is legislation. Pasado kaya dito si Attorney Marwil Llasos ng Angkapatiran. Alam niyo po, pag tinawag na legislation, pagsasagawa ng batas, qualified po ako sapagkat ako'y isang abogado. No? Mula pa lamang nung nag-aral ako ng batas, hinimay ko na ang batas ng ating bansa. At sa mga pagkakataon na nagbibigay ako ng lecture
sa iba't ibang dako ng ating bansa. At bilang isang professor of law, minsan po nakikita ko ang daming mali sa mga umiiral na batas sa ating bansa. Bakit? Hindi pinag-isipan. Sapagkat ang puso ng mga senador at ng mga kongresista ay wala sa legislation, kundi nasa PDAF. Imagine, pati nilang grammar ng ating mga batas, wrong grammar pa. No? So I think I am qualified in legislation. No? Pangalawa, the second function of Senate is investigation. Ako po ay naging member ng Rapu-Rapu Fact-Finding Commission na nag-imbestiga sa Lafayette mining spill. Kaya alam ko po kung anong ibig sabihin ng pag-imbestiga in aid of legislation, hindi in aid of re-election. Si Attorney Llasos ay resource person ng House of Representatives Committee on Agrarian Reform. Alam niyo ho, kung kayo po ay naimbitihan ng Senado o ng Kamara sa mga committee hearings, doon niyo po makikita kung paano kababa ng IQ ng ating mga mambabatas. Wala po silang alam kung ano yung agenda, no? Sila po ay umaasa sa resource person para paliwanagan sila. Kaya nga po minsan, ako'y nag-isip at napadali po yung aking pag-agree na tumakbo kasi tayong mga Pilipino, meron po tayong minsan na attitude, di ho ba? Pag hindi magawa ng iba ng tama, yung dapat gawin, anong sinasabi natin? Tabi ka na nga dyan, ako na lang. Ganun po yung nararamdaman ko, no? Imagine, these are elected representatives of the people. They do not know what they are doing in the House and in the Senate. Kaya po, naisip ko, tabi ka na nga dyan, ako na lang ang gagawa ng dapat mong gawin. No? Kaya po doon po sa investigation, pasado po si Attorney Llasos. Pangatlo, and more importantly, education. No? Education. Nung si Lito David ay sinabihan ako kung gusto kong tumakbo sa pagkasenador, halos po mahulog ako sa kinauupuan kong bangko. The joke of the century. Anong kinalaman ko sa politika? The last time po akong tumakbo, 1992, SK chairman pa ho. No? Hindi nga ako naging mayor o konsehal ng bayan. Pero nung sinabi niya sa akin, alam mo Brad, more than anything, ang importante ay makatulong tayo sa political education ng bayan. Kaya ko po tinanggap ang hamon. Dahil ang isang senador ay dapat na edukador. No? Nagbibigay siya ng edukasyon sa pamamagitan ng privileged speeches na tama para yung mga issues ng lipunan ay malagay sa national agenda at mapag-usapan ng taong bayan. Si Attorney Llasos is an educator by heart. Hindi ko po pinangarap na maging abogado. Ginusto ko lang po na maging guro. 2 years after graduation for my degree of Bachelor of Arts in Political Science, cum laude in 1996. Ako po ay nagturo ng 2 taon sa Bicol. Hindi ko po ginusto na maging abogado. Nagkataon lang po na may nagbigay sa akin ng form sa law aptitude exam, finilapan ko, binayaran ko yung 750 pesos, nag-take ako ng exam, pumasa ho ako. Kaya po ako nag-aral sa UP College of Law with 4 scholarships. Hindi ko ginusto maging abogado, naging abogado ako. Isa po ang sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi ko ginustong maging senador, kaya magiging senador ako. Maraming salamat po. Salamat, Mama. Attorney Marvin. At pangunahan ko po kayong tatlo. Ang katagan ay bibigay namin sa inyo at alam niyo na ay 3 kontra trapo. Hindi po yung biro at yan po ang gagawin nila. Sigurado tayo doon. Tumuloy naman po tayo sa ating mga kandidato para sa pagka-kongresista. Umpisahan po natin. May I call on Mr. Harry Tambuatco who is running in the District of Muntinlupa. Magandang umaga po sa inyo lahat. My name is Harry Tambuatco. I'm a broadcast journalist. Napapasok po ako dito kasi masyado ako nagre-reklamo sa telebisyon. Parate ako naninigaw, kung ano-ano man. So, for my integrity, to keep my sanity, I decided to put my money where my mouth is. The problem is, I don't want to turn into the monster I wish to replace.
I have the Biazons, who are now the incumbents in Muntinlupa. They will be there 15 years and 16 years, 15 years by the election time. They only require another 3 years should the former senator, who is now the congressman, with his son now in the Bureau of Customs. Now, he only requires 3 more years, and as you read in the newspaper, he will be the head honcho of the party against the group of Binay. It's all political conspiracy. Okay, why am I running? That's the reason why I'm running. And on what platform? 5 po kami tumatakbo. There are 5 contestants for the seat for Congress in Muntinlupa. 3 of them are super senior citizens. One is about 6-7 years my senior, who is the youngest, and I'm being the youngest. But I have a proposal. As a legislator, I'm not going to be a mayor. I'm not going to be an administrator. So what I propose for Muntinlupa is basically to address Laguna de Bay. Every year, napipinsala po ang mga tao sa Laguna de Bay. There's about 12 to 14 districts that go around from Bilangonan all the way to Taguig, Parañaque, Muntinlupa. The whole of Laguna, ang dulo ng Laguna at Taikot. Laguna de Bay is the toilet of the Marikina area where all the waterways, because the topography, dito po kataas yung tubig na gagaling sa norte, comes down, nagde-drain sa Laguna de Bay. Sa kabilang parte ng Laguna de Bay, yung Caliraya Lake, lahat ng mga bundok doon, nag-spillway. Pagdating sa loob ng Laguna de Bay, akala ng taong bayan, hindi, lalabas yung tubig sa Pasig. It does not, because to go to the Pasig, kailangan umakit yung tubig, paakit sa Manggahang spillway, tapos kumaliwa, mag-U-turn, tapos lalabas yun. Ang problema, ang Laguna de Bay ay parang banyo na walang flush. So ano nangyayari? Instead of the bay area of Laguna de Bay, which is the natural resource and beauty, ang nangyayari? Patas na patas ang tubig. And then it is magnified by what you call siltation. Yung mga lupa galing sa mga bundukan and all around, pumapasok, napapasok sa loob ng bay. So kailangan i-dredge. Kaya lang, gaya nga yung ginawa ng Belgian company, tinigil ni Pinoy, bubutasin mo yung kabila, kakalkalin mo, lalagay mo naman sa kabila, di ganun din yun. So there is a problem. Then you have the illegal fish pens owned by generals and military people that continue to thrive. So sabi ko, ano sasagot dyan sa Laguna de Bay? If you can solve Laguna de Bay, you can solve destruction to property and death. You see, in Parañaque, Taguig, Binangonan, up to Muntinlupa, we don't have a problem too much with death. It's just destruction to property. In Laguna area, where you have the informal settlers sitting right at the shoreline, the water does not recede for 6 months. Do you remember Undoy? That was 6 months. Sa Habagat, that was 3 months before the water recedes. Anong solusyon? Di maganda sana lagyan ng spillway. The shortest distance to Laguna de Bay. Ito Laguna de Bay, tsaka ito Manila Bay. So mas mababa. Sana kung may tubo, mas maganda gaya nangyari sa Caliraya. In-approve na ni Marcos. Way back. In-approve. Ang problema parati, budget, pera. So, how am I gonna solve it? I propose a circumferential skyway on Tol that will be built on the water, not on the land. It will be on the water. So problema, mas malaking pera yan. But this is exactly what finance does. International finance. It's called build, operate, transfer. This is what you call foreign direct investment. This is the proposal to address Laguna de Bay. After I do this, I will step down, as I promised the senators here in Nandi. I don't wish to be a politician. I don't wish, I'm already successful at my career, at this late in life. I want my privacy. I want my independence. But because I complain too much, I have to do my part. So I'm going to address the dynasty that we have, the Biazons.
I'm going to face up the traditional politicians and I don't know what they call House of Congress, tama si Marvil. I'm always in Congress because I'm actually a consultant to a couple of them. There is real incompetence. Now, Congress is open to the public, but unless you have a car and you dress like me, you're not going to be allowed inside Congress. It is only for the rich, the famous, and the authority. This is what's sad about Congress. I step in there, assuming I get lucky, because I'm not going to buy the elections, because if I do, I'll just become the biason, di ba? And if that happens, it's useless. Like I said, assuming that happens, I will make it the room or the position of the Ang Kapatiran Party, not Harry Tambuadco. It's going to be representing AKP. Maraming salamat po. Maraming salamat, Manong Harry. Maybe call on now, Maraming salamat po, Attorney James, mga kasama natin sa I Am Mad Movement Against Dynasty, na makakatulong din sa amin yan. No? Yan ang isang malaking dahilan kung bakit ako kumakandidato. At sa ating mga magigiting na mga senador, na nakikita natin ay may kanya-kanyang adhikain, na hindi lang basta tumakbo dahil anak ng kung sino-sino, kundi meron silang itinutulak. Tinutulak nila ang kanilang sariling adhikain at ang adhikain ng ating Ang Kapatiran Party. Maraming salamat din po sa mga kaibigan natin sa media. Kayo ang aming pag-asa. Kami, kukunti lang kami. Kailangan malaman ng higit na nakararami. Ikwento nyo sa mga kasamahan nyo sa media. Siguro may ABS-CBN ba dito? Wala. Siguro kaibigan nyo yun. No? Ikwento nyo para medyo matauhan sila at itaguyod at ipakilala. Kaming mga kandidato hindi popular. Ngunit mayroong tamang puso para dito sa ating pamahalaan at ating bayan. Teka, nakalimutan ko ang aking pagpapakilala. Ako po si Frank Reyes. Isa po akong entrepreneur, no? At ako po ay lisensyadong mechanical engineering. Ang aking negosyo po, ako po ang founder, operator at franchisor ng Reyes Barbecue na maraming sangay dito sa Metro Manila at sa Luzon. Ako po ay kontento na sa aking negosyo at maayos na pamumuhay ko. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Inaalay ko naman ang aking panahon at buhay dito sa ating bayan. Matagal na tayo nagbabayad ng buwis. Parang